Eto guys, update tayo sa King Paul ngayon guys ha. Kung tatala ko tayo kay Paul Novelino guys, may nag-chat kasi sa akin at kinoment pa niya dito sa Facebook natin at saka sa YouTube channel natin guys na kung sino-sino daw mong kalitan ni Paul Novelino sa showbiz. Heto po, nagtanong-tanong po tayo sa ating mga kasama at ito po yung ating narinig sa ating legit na sources guys. Mga aktor na nakanitan ni Paul Novelino sa showbiz. Kilala si Paul Novelino sa pagiging mongik o pakaprofesyonal sa kanyang trabaho. Kaya wala siyang matinding record na pakikipagalitan sa mga aktor sa showbiz guys. Kayunpaman ay may ilang mga pagkakataon na naging sentro siya ng mga issue o intriga na kinasasangkutan ng mga ibang celebrities. Ito ba yung una guys ay sila Jake Cuenca at saka si Jericho Rosales. Mapalaling siya nito guys pero inukat lang kasi nung nagtanong sa akin na walang maganap na totoong away, ngunit madalasan silang gawa ng intriga dahil sa unang mga naging ugnayan sa iisang actress sa makakaibang panahon. Gaya ni na Jenny Gutierrez o Casey Concepcion. Mayroon guys ay nananatiling makaibigan at magkasama sila sa industriya tulad ng pagkikita ni na Paulo, Jericho, Jake sa mga Star Magic event. Humanta sila ba guys na sabi pa nga dito si Gerald Anderson noon pero hindi lang kasi nakuhanan ng clip. Ito yung mga, kumbaga isang babae lang ito, pero yung babae na yun, lahat ex na. Kaya sinasabi nga sila, nakaroon ng alitan, pero meron naman alitan, pero hindi siya yung alitan na sinasumpukan ba. Mga ganon, yung sinasabi kasi Vika, yung mga pariligan lang. Pero kinaklaro naman nila sa kanilang mga paliwanag sa social media na walang alitan na nagagarapon di tampuan na kasi siyempre ikaw ba naman alam mo na pagdating sa mga babae kasi na naging ex mo tapos sinalolong ba siyempre makakaroon talaga ng something fishing pero siyempre lalaki mga kinig hindi mo maiwasan din na mag-iinit sila at hindi din nila maiwasan na makaroon ng hindi pa kaintindihan pa pero siyempre nga guys, ang sabi niya natin na naayos mo lahat sa kanila. Ito kasi Albi kasi na din noong taon, 2011 to guys ay nagkaroon ng kumustahan o isnaban issues sa pagitan nila matapos ang isang physical na confrontation sa isang bar sa Makati kung saan ay nasangkot ang mga kaibigan ni Paulo at si Albi. Bagamat naging mainit ito sa balita noon ay matagal na itong naayos at nananatiling professional ang dalawa sa kanilang karir at sa ABS-CBN. Si Albi Casino kasi is mata pa ito eh. Ito yung may issue ito kay Andy ay game Andy na asawa ni Wilmar Hernandez ay yung issue niya ito noon na sinabi ni Andy na anak niya yung bata ay naman hindi at marami sila. Pero kay Jake Hersinto pala yung dito nasira si Albi at alam naman ng mga taga-showbiz kasi si Albi ay there's something wrong sa kanyang attitude. Kaya iniisip na lang nila na pinakalma mo na si Albi kasi initin mo ulo ni Albi kasi may tsura sa Albi ha. Wapo si Albi pero yun nga may karakter kasi siya na hindi nagustuhan ng showbiz at lumaki yung ulo na habang kinagawa kasi nila yung movie na sila ni Catherine. Supposedly guys, ito yung pinakamaganda dito guys ha. Supposedly si Albi ang forever na condemn ni Catherine Bernardo. Pero nung nagkaroon ng something si Albi at nagkaroon ng issue, naghahanap sila ng leading man sa Catherine at doon na rin pumasok si Daniel Padilla sa buhay ni Catherine guys. Kaya instead of si Albi yung nasa position ni Daniel, ngayon naging si Daniel yung nag-viral at sumikat. Supposedly si Albi dapat. Pero syempre guys, may attitude kasi kung si Albi before. But now we don't know guys kung
kung nagbago na siya or hindi. Kasi may anak na sabi na po ang tatlo Wes and si Sian Lin. Hindi sila direkta nag-away ngunit naging paksa sila ng mga online debate ng mga fans. Yung mga fans ni Kim Chiu na inihahambing ang pagkatuntaw sa actress kumpara kay Sian Lin. Na nagresulta sa mga fans na fan war sa social media bagamat walang personal na alitan ang dalawang aktor. Ito guys yung sinasabi nila na yung hindi pag-amin ni Sian Lin sa nangyayari sa kanilang Kim Chiu na may mga kapupuanan kasi yung sinasabi ng mga fans guys. Kasi nga may mga fans na may legit na sources tayo dito Ayun, dito sa ating mga legit na sources ay nagkaroon ng fan war yung dalawa, sila Sian Lin at saka itong si Paula Villarino. Kasi nga, yung nangyari kasi way back dito, nung kwento natin guys, na yung nangyari kasi kay Sian Lin saka si Kim Chiu, may mga confrontation na nadaganap noon kay Sian Lin. Di ba maalala nyo guys yung may project si Sian Lin na wala man lang nanood na kahit man ng isa sana. May isa nung nanood guys or may nanood naman pero mas marami yung upuan na walang tao at yung sa mall na yun guys kung saan na ginawa yung promotion nila. Wala man lang tumingin. May tumingin din pero it's not like before na mahirap na mas maraming tao na alas ikan mo siksikan ang tao. Pero ito guys yung mall mukhang lumaki pa nga dahil sa walang nanonood at hindi masyadong marami ang tao. Ito yung simula ng alitan nila noon guys na yung salita kasi na pinapaamin si Sian o ini-interview si Sian kung bakit sila naghiwalay. Pero sabi lang si Sian na yung parang misunderstanding lang daw ng mga ibang tao. Pero yung reaction ni Kimi sa showtime base na habang mag-call siya na umiyak siya. Dun na confirm ng mga fans ni Kimi na kwan talaga. Dun na confirm mga fans ni Kimi na yung bang wala na sila. Kasi napaiyak na si Kimi sa showtime at saka pati si Vice Ganda naramdaman niya kaya nga kinonfronta si Kimi that time. Pero in fairness naman dito guys ay alam naman ng mga iba yung mangyayari kay Kim Chiu that time. Kaya nga yung mga fans din ng Kim Chiu at saka si Paula Villarino sa fans ni Sian Lin ay talagang binas ito. Magsabutan talaga sila sa comment sector at hindi na yung kontrolado nila Sian Lin, Kim Chiu at saka si Paula Villarino. Guys, ito dadako na naman tayo sa production ng pelikula noong 2025 guys Nagkaroon ng spekulasyon na may disagreement sa pagitan nila Paolo at saka sa Estaba Cinema dahil sa paglipat ng playdate ng kanilang pelikula My Love Will Make You Disappear. Ngunit agad ito ang lininaw at nagpapunay ang kanilang mga poem. Ito guys kasi yung sa Star Cinema, maalala nyo yung magsabay yung My Love Will Disappear at saka si Alden Richard at saka si Catherine na Love Again. Ito yung eksena na yung masaya. Supposedly sila Kim Chiu at saka sila Kim Pao ang unang may salang noon. Pero yung kwento nga guys na parang maubusan daw ng ticket ang hotdog or something. Kailangan pa nilang bumawa ng maraming ticket kasi maraming nag-aabang. Ganun bagay si mga sequel natin tapos may hindi sila nakaintindihan sa schedule or sa oras ng guys na disagreement niya. Pero kaya nga nagkaroon ng issue nung sa Katnil at saka sa King Pao sa Star Cinema. Nagkaroon ng issue dun guys pero nilinaw pa rin ng mga Star Cinema na naayos din nila. Pero in fairness guys medyo malala ito umabot ata ito ng ilang araw bago liminaw ng Star Cinema. Ito yung kilakat din
Wala mang kasalanan sila at hindi to guys, wala mang kasalanan sina at Karin at saka si Alden Richard. Wala din kasalanan sila Kim Chu at saka si Paula Avellino dito. Kundi ang may kasalanan dito guys ay yung Star Cinema na sila naman ang gumagawa sa mga schedule guys. At ito guys sa Cabo One guys ay mas piniling ni Paolo na manatiling tahimik at iwasan ang gulo. Ayon sa kanya ay may mga pagkakapol na lang. Naisipan niya huminto sa pag-ate. Paminsan-minsan naiisipan ni Paolo Venules kasi nga dumating din sa punto na napapag-isip din siya na yun lang busin niya nilang mag-negosyo o busin niya naman para iwas sa mga bashing ba. Iwas sa mga gulo ba. Kasi si Paolo guys in fairness kay Paolo wala man silang sinasabi sa loob no showbiz na ganito si Paolo pero alam nyo may mga time na hindi nakayanan ni Paolo yung kanyang issue before kaya muntik niya itong magdalumi pero yun nga kumbaga siya guys is pinunta nila sa doktor, ganun ba? Kasi sobrang stress ni Paolo noon at ngayon guys na nasa siya, bumalik na naman sa showbiz. Parang bumabalik pa rin sa kanyang stress niya noon Kaya yung napapaisipan din niya paminsan-pinsan sa mga bashing kasi nataganap ikawis init ng ulo sa mga bashing, ganun ba guys? Na napapaisipan din niya noon to sa pag-ate. Hindi dahil sa mga ibang tao, hindi dahil sa pag-work, hindi pinili niya magpatuloy dahil suporta ng kanyang mga mentors guys. Pero pinilit pa rin ni Paolo Avellino na magpatuloy dahil sa mga suporta ng mga mentors sa kanila guys. At yung mga reaksyon ng mga iba tungkol sa kanilang event guys ay napapasalamat na si Paolo dahil ay papaano ay nakakasurvive pa rin siya at kahit paano ay nandyan pa rin si Pinto sa kanya na patuloy na sinusubaybay sa kanya guys. Alam naman natin yung mga hidwa-hidwa andyan sa loob ng showbiz ay hindi mo may iwasan lalo makapagkabida ka sa isang pelikula. Doon kasi paminsan-minsan guys ay kung kasi kinukuha yung mga ideya ng mga ibang fans na may kalitan na si Paolo kahit naman sa pelikula lang naman yun. At for more updates guys ay para natin tapusin yung ating updates for today. Shout out muna tayo sa mga senior citizen dyan mo palaging mag-vote sa akin. Maraming salamat guys. Alam ko po kayo po yung makikita na viewers. And for more updates about sa Team Paolo guys, please follow us and please like, subscribe, and share naman po in what's still there in ating YouTube channel. Always think positive guys kasi yung pagiging positibo ay nakaadan po yan sa ating pang-araw-araw. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.